Biyahe-biyahe rin pag may oras. Maraming mapapasyalan sa Pilipinas. Love Your Own ang ating drama sa pagpapatuloy ng ating larga. Welcome back to our Baguio Pasyal, mga ka-good news! At oras na naman para ituloy ang Project Move On ni Joanne. At ang next destination namin, ipapakilala ko sa kanya ang kanyang soilmate. Intriguing soilmate! Oh, send ko na sa kanyang location. Anong dapat gawin sa mga manluloko? Ibaon sa limot o kaya naman sa soil cake na ito. Pero matuto na tayo at wag papaloko dahil hindi talaga ito totoong lupa, mga bes. Yung concept, nag-isip kami ng concept kung paano namin i-present yung aming chocolate cake in a different way. Kasi sa panahon ngayon, ang hinahanap ng mga tao, yung kakaiba, na dito mo lang matatagpuan sa La Casa Bianca. So, ang ingredients po niyan, meron siyang moist chocolate cake, meron siyang ganache, chocolate ganache, custard, cream, and yung leaves na nilalagay namin. Para gawin ang flower pot cake, inilagay sa pot ang sliced chocolate cake. Dito rin inilagay ang chocolate ganache bago pinatungan ulit ng cake. Filling nito ang custard. Tinakpan ulit ito ng cake sa ibabaw. Pag puno na ang pot, nilagyan ito ng cream at chocolate ganache. Para magmukhang lupa, durog na cake ang ibinudbod sa ibabaw. Pagka-garnish with mint leaves, ready na ang mapanlinlang pero ubod sa sarap na dessert. So sa ngayon, titikman ko na yung tinuro sa akin ni Bea na soil milk ko lang. Masarap siya, sakto lang yung tamis niya. Nung natikman ko to, parang gusto ko nang ibaon sa lupa yung Pasko. At mag-move on. Perfect partner nito ang lemongrass tea na mainam sa digestion at nakakapag-regulate ng blood pressure. Solve na ang sweet tooth sa cake na 150 pesos at sa 60 or 100 pesos na lemongrass tea. Depende sa laki nito. Wala mang partner si Joanne katulad ng kanyang pagkain. Meron naman siyang soilmate na sa mundo niya ay magsisilbing tanglaw. Dahil mission accomplished ako para mapasaya ang sikmura ni Joanne, deserve ko naman ang sumaya. Kaya dito ako dinala ng aking mga paa. Sa kainang ito, meron daw magtatapat sa akin. Pero hindi ng pag-ibig ha, kundi ng natatangi nilang sarap. Tapatan na ng mga tapa. Dito may magaganap na tapatan, pero hindi tapatan ng pag-ibig, kundi tapatan ng kabayo at usa. Dahil ito ay mga tapa na kabayo at usa, pero challenge ako ni Good News. At hindi ko alam kung nasaan dito si usa at si kabayo. So, huhulaan ko daw. Ano kaya ang una ko ito-try? Kasi ito, visually, ito parang dry, ito mas moist. Sige, yung dry muna. Sobrang tender ng meat. Akala ko medyo gummy siya kasi parang mukha nga siyang dry pero hindi pala. Malambot siya. Ang smoky ng flavor. Very smoky, medyo maalat. Parang alam mong hindi siya beef. Pero parang masarap to sa suka. Feeling ko lang. Ano ka kaya? Next. Feeling ko ito yung kabayo. Meat na meat eh. Parang, di ba yung kabayo, parang sobrang puro muscles siya. Ito parang puro muscles din. Parang matigas na parang masyado siyang physically strong. Mararamdaman mong nag-workout. Magkaiba sila. Ito medyo maalat. Ito medyo matamis. Pero ito nga, sobrang malaman. Yung malamang. Ang hula ko, ito si horse, ito si kabayo dahil sobra siyang lean. Masyado siyang lean, sobra siyang malaman. Di ba ang kabayo, sobrang fit. So feeling ko siya yun. Feeling ko ito si usa. Bakit? Wala lang, gusto ko lang kasi dalawa lang yung choices. So yun. 1, 2. Ang galing ko! Di ba pumapalakpak si Mom? Tama ako. Actually, masarap siyang dalawa. Silang dalawa. Mas masarap to kung may kanin. Tsaka meron siyang
pareho silang may distinct flavor tsaka distinct texture. Hindi mo siya mapagkakamalan kapag kunwari kinain mo to, kapag kumain ka nito, tapos binalikan mo to, alam mong usa pa rin siya kasi magkaiba sila ng lasa at magkaiba sila ng texture. Gustong-gusto ko yung tapang kabayo, masarap ang lasa. So naisip ko na i-serve. At least, at saka kakaiba kasi siya. Hindi siya ordinaryong mabibili kahit saan. Yung iba naman, out of curiosity, matikman naman natin ang tapang kabayo, tapang usa. Pero yung iba naman, nagugustuhan siguro, bumabalik naman. Ang horse meat galing pa sa Australia. Para timplahan ito, sa kawali tinunawang butter at nilagyan ng bawang at sibuyas. Isinabay na rin ang karne ng kabayo na minarinate for 24 hours. Importanteng low fire ang pagluluto para lumambot ang karne. Idinagdag ang toyo at brown sugar. Para may sipa ng kabayo, anghang, nilagyan din ng sili. Ayan lang natin siyang kumulo ng kumulo. Maghintay ng 3 to 4 hours para lumambot ang karne. O wag mainip, it takes time para lumambot muli ang tumigas na puso, karne. Heto na ang tapang kabayo na 168 pesos kada order tulad ng ibang karne. Ang huling destination ko para kay Joanne, isang side trip. Sa munisipalidad ng Tuba sa probinsya ng Benguet ang unang madadaanan sa Marcos Highway. Unang binansagan itong Gateway to Baguio. Dito matatagpuan ang dating restaurant na ngayon ay isa ng campsite. Dito po sa Valley Point Campsite, ma'am, nag-o-offer po kami ng glamping, which is glamorous camping po. Kami na po yung magpro-provide ng mga tent, pillows, and bed sheets and blankets. Meron na pong kasamang unlimited coffee, free airsoft, tsaka free breakfast po. Dito ko ipinadala si Joanne para makapag-relax sa sarili niyang tent at sa view. Pero bilang final destination niya ito sa kanyang moving on trip, dapat siguro meron siya mga bagong kaibigan. Tandaan, importante ang company para mapabilis ang paghilom ng pusong sawi. Sa Campers Chill area, pwede siyang maglaro ng board games. Nasa 850 to 1,350 pesos per head ang glamping fee, depende sa dami ng mga kasama. Ayan, ngayon aakyatin na natin si Joanne. Titingnan natin kung nakatulong ba sa kanya yung mga lugar na sinabi kong puntahan niya para maka-move on siya. Hi, Sali ka. Hi, sige. Dami mo ng friends, ha? Okay ka lang dito? Okay. Sige. Sabi nga nila, healing takes time. Pero any step, kahit baby steps pa to move on, support namin kayo dyan. Laban at kapit lang mga beshi. Bye! Bye, John! Ingat, ha!